Hello, what's up? Welcome to Ching's Kitchen. For today's video, magluluto tayo ng chicken pastel. So, simulan na natin. So, magpapainit lang tayo ng wok. Pag mainit na yung wok, ayan, medyo umusok na. Maglalagay na tayo ng mantika. Paliset nyo lang yung apoy nyo sa medium-low heat. Tapos magsisimula natin prituin yung ating mga patatas. So kapag 80% ng luto yung mga patatas natin, iaahon lang natin siya. Tapos isi-set aside natin. Pagkatapos naman natin, susunod natin yung mga carrots. So, same process lang din. So, ito, 80% cook na rin yung ating mga carrots. Hahanguin ko na rin siya ulit. Tapos, sa same wok, dito na rin tayo magigisa. Simulan natin sa pagigisa ng bawang. So, hintayin lang natin siya maging light golden brown. So, gisa-gisa lang. So, pagkatapos naman, susunod natin yung sibuyas. Gigisahin lang natin yung sibuyas hanggang maging translucent yung kulay niya. So, pag translucent na siya, maglalagay din ako ng patis. Siguro mga 2 tablespoon na patis. So, pagkayari ng mga 1 minuto, maglalagay na rin natin yung mga manok para isang kutsahin. So, bali yung gamit ko pala dito, mga 1.5 kilo ng manok. So, habang ginigisa natin, maglalagay na rin ako ng konting paminta. Tapos, haluin lang uli natin. Susunod naman natin ilagay dahon ng laurel. So, ito yung magdadagdag ng bango doon sa ulam natin. So, kung mapapansin nyo, ayan, nag-iiba na yung kulay ng manok natin. Medyo may mga tosta-tosta na siya. Doon na nabubuo yung flavor niya. So, maglalagay din tayo ng Knorr chicken cubes para ma-enhance lalo yung lasa ng manok. So, Knorr, baka naman. Susunod na rin natin ilagay yung mga kabute o mushroom. So, pwede rin kayong gumamit ng slice, pero buo lang yung meron ako, kaya ito yung lalagay natin. Pagkatapos natin gisahin yung mga kabute, susunod na rin natin yung bell pepper. Meron akong green tsaka pula para sa kulay. So, matapos natin ilagay yung bell pepper, susunod ko na rin yung mga patatas. Kung natatandaan nyo, sinabi ko kanina, 80% cook lang siya. So ngayon, ibabalik na natin siya ulit. So para sabay-sabay na silang maluto. Susunod ko na rin yung carrots. Pagkatapos, maglalagay din tayo ng green peas. Pero optional lang to. Kung ayaw nyo lagyan, pwede nyo hindi lagyan. Then, isimmer lang natin siya sa loob ng mga 5 minuto. So, after 5 minutes, lalagay na naman natin yung evaporated milk. Ito na yung magiging pagbuo ng sarsa natin. So, 1 lata yung nilagay ko.
So, simmer lang natin siya mga another 5 to 10 minutes. Pagkaraan ng mga 8 minuto, lalagay na natin tong Nestle cream. Ito yung lalong magpapakreamy sa ating sauce. So, pag naglalagay tayo ng cream, so wag na natin siyang masyadong pakuluin ng matagal kasi magi-split yung cream. So, maximum mga 3 minutes, 2 minutes lang. Pagkalipas ng mga 2 minuto, i-check lang natin siya for final seasoning. So, medyo okay na yung panlasa niya. Dadagdagan ko na lang ng konting paminta. After natin i-adjust, so magdagdag ng paminta, so luto na siya halos. Lalagay ko naman ngayon yung Vienna sausage. Then at this point, pwede na nating patayin yung apoy, tsaka nating haluin. Yung tunog ng ulam na to parang pang sosyal, pero sa totoo lang, napakadali lang niyang gawin. So more or less, mag-spend lang kayo ng mga 30 minutes to 45 minutes. Mula preparation hanggang pagluto. Tapos na to, ipe-plating na natin siya. So, luto na ang ating chicken pastel. Makikita nyo, sobrang creamy niya. Tapos, sobrang bilis lang natin siyang ginawa. Kung may natutunan kayo sa video na to, magkita-kita muli tayo sa mga susunod kong upload. Hanggang sa muli.